May mga bagong alegasyon si dating ako Bicol Congressman Zaldico laban sa Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa part 3 ng kanyang video na ipinost online, sinabi ni Ko na March 2025 pa lang ay pinagbantaan na daw siya ni Romualdez. Natatakot daw siyang umuwi dahil bukod sa patong-patong na kaso, pinagbantaan din daw siyang ipapapatay kung sasabihin daw niya ang kanyang mga nalalaman. Pinabulaanan din ni Zaldico ang lumabas sa report ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na 21 billion pesos lahat ang nakulimbat na kickback sa flood control. Mahigit doble daw dyan ang nanakaw na pera. Pero pinaghatian lamang daw ito ng Pangulong Marcos Jr. at ni dating Speaker Martin Romualdez. Ang sinasabi nilang halaga sa ICI ay 21 billion. Hindi po totoo yan. Ang totoong numero ay 56 billion pesos. At yung pong halaga na yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romualdez na punta lahat. Ilalabas ko po ang buong detalye sa darating na mga araw. Kaunting pasensya pa po. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Yan nga po ang tinig ni dating Congressman Zaldico. Samantala, nagkasagutan naman sina Palace Press Officer Attorney Claire Castro at political strategist na si Malu Tiquia nang mapag-usapan kung nasaan nga ba ang flood control probe witness na si Orly Guteza sa special coverage ng News 5 sa kilos protesta ng INC kahapon. Na-question ni Tiquia na baka alam daw ng gobyerno kung nasaan si Guteza. Bagay na sinagot naman ni Castro sabay pasaring nakaalyado si Tiquia ng mga naglantad kay Guteza. Matatanda ang si Senator Rodante Marcoleta ang nagdala kay Guteza para tumestigo sa Senado. Idiniin niya na siyang naghatid ng mali-maletang pera sa bahay ni Zaldico at Romualdez pero napag-alamang pineke pa lang notaryo sa kanyang affidavit. Si Guteza siguro alam ni Yuse kung nasan si Guteza. Bakit naman sa akin ibibintang? Baka kayo may alam. Total kayo naman yata may kakilala dyan. Hindi, ikaw ang nasa gobyerno eh. Pero teka lang, sino ba nag-present sa kanila? Hindi ko alam kung sino nag-present. Please do not accuse Hindi me. nag-present dyan. Baka kaalyado nyo nag-present dyan. Hindi. Ayan ang propaganda. Pero mo ang assertion mo, ako kasama. Eh, ba't mo hinahanap sa akin? Baka alam mo. Alam mo, pag ikaw ang estado, never mind. Well, let's I respect this show. I do not want to go to the gutter. So, don't start kasi. You're putting something to me. But you are representing government. But still, bakit ko malalaman? Hindi ako nag-present dyan. Bakit mo sa akin ipapatulong? You can always say it in a very nice way without insulting people. You don't have to start. Excuse me po. Nako, aba nalipat na pala yung time slot ng harapan. Na face-to-face? Ng linggo? Ay, wala doon si Corina Sanchez. Sinaantay kong umawat. Madam Corina. Yan nga po mga kapatid. Ang tinig ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro at political strategist Malu Tiquia. Kung ginuti niya ako kahapon, dala ako nung tawag doon? Pito. O siya. Sige mga kapatid. Sa iba pang mga balita. Makakatanggap daw ng ayuda ang mga nawala naman po at nasiraan ng bahay sa bagyong Tino at Uwan. Ayon sa Department of Human Settlements and Urban Development, nasa 30,000 pesos ang ayudang ibibigay sa kada pamilyang nawasak ang bahay dahil nga po sa bagyo. 10,000 pesos naman ang matatanggap ng mga partially damaged ang pinsala sa kani-kanilang mga tahanan. Pagtitiyak ng ahensya, may pondo sila para rito. Ngunit humiling sila sa Budget Department ng dagdag na pera. Nangako rin ang National Housing Authority na tutulungan magkabahay ang mga nawalan sa magkasunod na bagyo. Ayon pa sa NHA, posibleng madagdagan ng pondo dahil sa kalamidad, kaya mas marami rin ang kanilang matutulungan sa mga pabahay. Normally, pag incidents like this, nadadagdagan po yung pondo, no? Binibigyan ng extra ng ating Kongreso ng additional funding ang NHA para magawa po yung mga babahay. On the average, NHA, depende po sa budget nila, is about 30,000 units po ang nako-construct nila every year. No? So, with the augmentation ng pondo, we hopefully can build more houses. Yan nga po ang tinig ni Human Settlements Undersecretary Henry Yap. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa
True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!